Pamahiin sa pusa, malas ba o swerte? Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol po sa comment ng manonood natin tungkol po sa pusa na kanilang pinapakain sa loob ng 2 taon. At ito po ay pusa ng kapitbahay nila. Ang tanong niya, malas ba ang paglalagi ng pusa sa loob ng bahay? Mamaya po pag-uusapan natin yan dahil meron pong nangyari sa kanila kaya niya tinatanong yan. I-reading natin kung ano yung kilos ng pusa na pinapakain ni ma'am at kung paano niya i-cure yung mga inauspicious energies na maaaring nagdulot ng kamalasan sa kanila. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Yung pusa po na laging naglalagi sa loob ng bahay, malas din po ba? Ito po ay mula sa comment ni ma'am na ayon sa kanya, meron silang pinapakain na pusa sa loob ng 2 taon. Ito ay pusa ng kapitbahay nila at tuwing tanghali ito ay natutulog sa altar nila sa tapat mismo ng main door. At meron silang inaasahan na pera na matatanggap, ngunit hindi nila ito natanggap. Ito ay napakinabangan ng iba. At ayon din sa kanya, siya daw po ay nag-iinsenso araw-araw at nagpupuna siya ng tubig na may asin sa sahig ng bahay nila. So ano ang pwede niyang gawing cure? So una-una po, sasagutin ko muna, malas ba ang pusa na naglalagay sa loob? Hindi po. Yung ayon po sa comment mo, ang pusa ay natutulog sa altar, nakaharap sa main door. Pagpapahiwatig yun ng pusa. Kaya siya natutulog sa may altar at nakatutok or nakatapat sa main door. Pagpapahiwatig yan sa inyo na mayroong inauspicious energies na maaaring magdulot ng kamalasan sa inyo. Ang pusa po ay nananatili lamang sa area na mayroong good energies. So kung meron siyang nararamdaman dyan na good omen, nandiyan siya. So hindi malas ang pusa. Nagpapahiwatig na ito sa iyo kaya nakikita mo na tuwing tanghali natutulog sa altar na nakatapat sa main door. Kaya siya nasa main door kasi nais niya sanang i-shield or harangin. Kaya lang po, nagawan mo sana ito ng paraan kung napansin mo yung kilos ng pusa or nabasa mo yung kilos niya na binibigyan kanya ng pahiwatig na mayroong inauspicious energies na magdudulot sa inyo niyan. At para po ma-cure yung naging dahilan ng pera na para sa inyo, hindi niyo napakinabangan ng iba, ito po ang gawin mo. Ma'am, sa mga nagdaang video ko po, tinalakay ko na bago pa pumasok ang 2025, meron tayong lost star sa North area. Ang North area po ang may kinalaman sa pera na natatanggap natin. Maging ito ay kinikita natin, ito ay sahod natin o pera na binigay sa atin mula sa kanino man. Kaya nagkaroon ng ganong sitwasyon, maaaring na-activate yung lost star sa north area o sa north sector ng tahanan mo. Baka mamaya, pintuan yan or bintana yan, tuwing bumubukas yung bintana or pinto or baka mamaya sa may banyo yan, sa tuwing may tao na magbubukas niya, na-activate po yung lost star o yung inauspicious energies. So ito po ang pwede mong gawin para ma-cure yan at para hindi na maulit na may pera na para sa inyo na mapakinabangan ulit ng iba. Maglagay ka po sa north area ng tubig na nakalagay sa mangkok. Tinatawag po yan na yin water. Lagay sa mangkok na hindi mo siya gagalawin. Papalitan mo lamang kapag dumumi. Pwede rin gumamit ng kurtina, blue na kurtina. Pwede rin gumamit ng blue rag. Pwede kang gumamit ng salt cure. Ito yung tubig na may asin, na may coins nakalagay sa baso at ilalagay mo dyan. Siya yung mag-absorb ng mga negative energies at makukure niya
yung inauspicious energies na maaaring maidulot ng lost star. At pwede ka rin gumamit kung meron kang mga obsidian crystals, pwede ka pong maglagay din yan sa north area. So, north area ang may kinalaman sa perang matatanggap natin. Sa mga nagdaang video ko, tinalakay ko na dapat maglagay ka ng lucky coin sa wallet mo o yung Nanbu coin po. Maglagay ka sa wallet mo or sa mga pinaglalagyan mo ng pera para po magkaroon ka ng protection laban po sa lost star. Para maiwasan na maapektuhan yung financial po, yung wealth natin para maiwasan na maapektuhan ng grabe. Yan po ang ilalagay mo sa north area at kung po pwede na hindi ninyo madidisturb ang north, huwag nyo pong i-disturb. Ngunit kung ang north ninyo ay pintuan or bintana or kusina ninyo, maglagay ka po talaga dyan ng malalakas na cure. Pwede ang salt cure, pwede po ang blue curtain, pwede ang tubig. Tubig na hindi gumagalaw. Bago pa po pumasok ang 2025, tinalakay ko na po yan. Kaya lang, kung hindi ninyo napanood yun, ito po, maglagay ka ng tubig sa north para po hindi ma-activate si lost star at para hindi na maulit. Tama po yung ginagawa mo na nagsisindi ka ng insenso kasi para ma-cure din nun yung mga inauspicious energies na maaaring nasa paligid. At umaakit po yun ng good luck energies. Ganon din po yung pag-cleansing mo gamit yung asin na tubig. Yung pusa po, para po sa hindi nakakaalam, ang pusa po ay may kakayahan na ma-detect. Malayo pa lang ang inauspicious energies na detect niya na yan. Kaya lang, hindi naman lahat sa atin kaya natin basahin ang galaw ng mga hayop na bumibisita sa atin. Maaaring may good luck energies dyan sa tahanan mo at sa mga susunod na pagkakataon, makikita mo yung swerteng hatid ng pagbisita sa inyo ng pusa at yung pagpapakain mo sa kanya, magdudulot yan ng good luck energies sa iyo at sa pamilya mo. Nagbibigay po yan ng proteksyon. Kapag pinili ka ng pusa, ibig sabihin, mayroong good omen ahead of you. So, meron yan. Palagi ka pong titingin sa ikikilos ng pusa na bumibisita sa inyo. Kasi pwedeng makapagbigay siya sa inyo ng sign na may good luck energies or may negative energies na maaaring magdulot ng kamalasan. Ito po ang pwede ninyong gawin para po maproteksyonan kayo laban po sa mga inauspicious energies na dulot po ng lost star na nasa north sector. So, dapat po kinukure yan kasi kung hindi, pwedeng maulit pa yan yung kamalasang nangyari ng mas matindi pa. Kaya po nilalagyan ng cure. At yung mga wallet po natin, yung mga lagayan ng pera, maglagay po kayo ng lucky coin o yung Nanbu coin po. Maglagay po kayo niyan. Yung syllable po na naandyan sa coin na yan, protected syllable po yan para hindi kayo malasin. At paalala po, yung mga wallet na gagamitin ninyo, sundin ninyo yung lucky color na naka-base sa inyo ngayong 2025. Kasi nga po, may lucky color ang bawat animal sign o bawat zodiac sign kasi ito yung kailangan nila ngayong taon. Magdudulot ito ng swerte sa kanila. At lagyan ninyo yan ng coin. Yung Nanbu coin po, mura lang naman yan. Lagay nyo yan sa wallet ninyo. Hindi lang yan pangontra sa kamalasan. Pangakit yan ng swerte sa mga mahihilig din maglaro. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo. Kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Maraming salamat po sa lahat ng subscriber ko at sa lahat po ng nanood. Maraming salamat po sa inyo.